Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagsinungaling na naman di umano si China sa balitang di daw sila gagalaw dito matapos makitang matagpuan barko ng Amerika, France, Pilipinas. Sinusundan sila dito. Ayon sa Philippine Navy, ilang beses silang sinabayan itong barko ng China identify bilang Chinese surveillance vessel. Gusto ata nila ditong makapagmanman. Anong iniensayo nyo, France, Amerika, Pilipinas kontra sa mga Chinese vessel? No, we are not threatened by their presence. We were able to conduct successfully yung ating activity without any accidents or mishap. Lahat natuto sa ganitong activity. Since na-monitor natin may mga movement sila and we can consider na nagkakandak sila na shadowing operation. We were able to conduct successfully yung ating activity without any accidents or mishap. And at the same time, we were able to improve yung interoperability, especially on cross-deck landing. It's safe as long as there's no impeding and no obstruction. Dali-dali namang pinalipad mga eroplano at helikopter sa barko para ikutan barko ng Amerika, France at Pilipinas. Parte ng gagawing pagsasanay, nilapitan din tuloy mga barko ng China. Pero ayon sa commanding officer ng Pilipinas, wala di umano silang natanggap sa Chinang radio challenge, di gaya sa dating ginagawa nila sa barko ng Pilipinas. Hinalang takot din silang mag-radio challenge kung merong mga kasama ang barko ng Pilipinas. Yung flyby naman ng ating Philippine Air Force is a regular reconnaissance in order for us to improve or mapalakas yung ating maritime situational awareness or maritime domain awareness. The SOP is to ensure yung safe navigation ng ating mga barko, especially right now that we are having formations during the exercises. We will be providing radio challenges kapag nakita namin that they will impede or obstruct and especially affect yung safety of navigation ng ating exercise. Kasabay naman ng pagsasanay, dumalo si Pangulong Marcos dito sa reenactment ng Battle of Mactan kung saan idiniin niya ang unang pagkapanalo ng unang bayaning Pilipino na sila Lapu-Lapong lumaban di umano sa mga Kastila. Nandito tayo ngayon upang sariwain ang kabayanihang naganap, ang pagbabalik tanaw, ang ating sagradong panunumpa na ating ipapagpatuloy ang diwang ipinamalas nila Datu Lapu-Lapu, sapagkat ang kanilang tapang at panindigan ay hindi lilipas kailanman, tulad ng hindi pagkupas ng ating pagmamahal sa bayan, sa kalayaan at sa ating kapwa Pilipino. Ang diwang makabayan ay hindi mabubura sa paglipas ng panahon, hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Bagkus, habang tumatagal, ito ay lalong umiigting, sapagkat patuloy natin itong paghalagaan at isinasabuhay. Ako'y nagagalak na ang diwang makabayan ay buhay na buhay, hindi lamang dito sa Mactan, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa Visayas, kung hindi sa buong Pilipinas. Ito ay nakikita sa pagtitiwala natin sa ating sariling lakas at paniniwalang nakasalalay sa ating pagpupunyagi ang pag-unlad ng ating bansa. Ito ay nakikita sa pagmamahal natin sa ating kapwa, pag-aaruga sa mga napinsala, pagtulong sa mga nagdarahop at pagtanggol sa mga inaapi. Ito ay nakikita sa matapang nating pagdiit sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang-ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Bago pa man isinatiktik ang inawit ng linyang ito sa lupang hinirang, ito ay naisinabuhay na ng mga taga-Cebu. Ngunit sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.